Hi guys! Welcome dito sa The Sun Charo. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Hallelujah! Praise the one who set me free. Hallelujah! Death has lost its grip on me. You have broken every chains. There's salvation in your name. Hallelujah. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Your energy at this time. Baliktad man to. There's salvation in your name. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Your energy at this time. Guarded, defensive. Hindi ka nagbababa ng proteksyon. Hindi ka nagtatanggal ng proteksyon. Hindi ka nagtatanggal ng defense. Ganun ba? You protect yourself, your territory, yourself, or kung anong sayo. Hindi ka nagtitiwala pag ganyan. Or you feel intimidated right now. More clarification with the Nine of Wands. Pagdating sa past person mo, guarded ka, defensive. Ano pa? Ang energy mo ngayon. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. You ready for a union? See the Lover's card eh. Yes, you're ready for a union. Maybe with the other person. Pero merong person na guarded ka. You're ready with a union. You're ready for a union na spiritual, yung divinely guided na union. Na connection. Divinely guided na connection. Yung mangyayari na union na yan, divinely guided yan siya. Na magsama kayo, you're ready for that. That's why there's a Lover's card. Sino yung magkakaroon ng union sa inyo na ready ka na? Parang sa ibang person mo, sa ibang person ay guarded ka. Lalo sa past person mo na tarantado o isa sa past person. The Hierophant in reverse. Yung kanyang energy. Bakit Hierophant in reverse yung energy niya? Kasi pumapanig na yung luck sa kanya, yung swerte, nawala na yung mga spiritual ay yung mga rules na sinusunod niya siguro sa religion niya o sa mga paniniwala nila, sa mga belief system nila. Ano itong mga belief system nila? Ayan, na hindi niya na sinusunod. That's why ganyan. Hindi. Sa society yan na mga paniniwala ng mga tao sa society. Na yung mga judgment ng mga tao na hindi niya na iniisip pa, ayaw niya nang bigyan ng pansin, mga ganon. See? Madami meaning yan eh. With the wheel of the year. Kasi pumanig na yung luck sa kanya. Siniswerte na siya. At nagiging broad na yung isipan niyan.
hindi naging makitid yung isip niya na na-influensyahan ng mga sabi-sabi, judgment ng iba, na natatakot sa maging judgment ng iba, mga ganun ba? Ano na lang sabihin ng iba, mga ganun ba? Ano pa? Tungkol sa person na to na magkaroon ng union sa inyo. Ay, risk taker, brave, and willing na mag-take ng a leap of faith, ready to start a new beginning, to start to walk on a new path, to make a move towards you, to start to take action towards you, mga ganun ba? Para bubuo kayo ng pamilya, para magsama kayo, ganun. Kasi, siya na yung the one. Siya na yung meant for you. Divinely guided nga yung connection nyo eh. At yung mangyayaring union sa inyo, divinely guided yan siya. Mahal ka ba ng tao na yan? Na magkakaroon ng union sa inyo? Mahal ka ba yan? Hindi. Pwede new person or past person. Pero kilala ka na yan? Ang person na yun na magkakaroon ng union sa inyo? Oo, kilala ka na niya. Oo daw. Mabilis bang ma-inlove yun sa'yo? Lalo pag na-unite na kayo? Hallelujah! Yes, mabilis siya ma-inlove sa'yo, lalo pag na-unite na kayong dalawa. Kaya hindi pa siya in love sa'yo. Pero pag na-unite kayo, mabilis ma-inlove yun sa'yo. Message na angels for you. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Hallelujah. Assertiveness, stand up for your beliefs and only say yes if you really want to. Maging assertive ka. Stand up kung ano yung beliefs mo and only say yes. Sabi ka lang ng yes kung gusto mo talaga. Hindi na pilitin mo yung sarili mo kung ayaw mo. Kunwari ayaw mo magbigay ng tulong, kailangan pilitin mo yung sarili mo kung ayaw mo. Baka sinasabi ng gut instinct mo na manluloko yan, mapang take advantage yan, abusado yan. Pag tinulungan mo, abusuhin ka lang. Kailangan pilitin mo yung sarili mo. Na pag nagtulong ka pa, abusuhin ka pa pala. Kasi may mga ganong tao din talaga. So, pag binuksan mo yung pinto mo sa kanila, ay doon na. Isipin na may karapatan ng kunin kung anong meron ka. May ganyan ha. Mag-isip ha. May ganyan na siguro sinasaniban ng demonyo o ano. Walang sense of right and wrong ang mga ganong tao. Yun yung mga tinatawag na abusado. Yung mga ganon. Kaya meron talaga eh. Hindi naman siguro marami. Madalang lang. Pero meron talagang ganun. Ano pa? Ang iniisip ng person na to ngayon. Iniisip ko ba nito ngayon? Ang person na yun na may-unite kayo? Iniisip ka niya ngayon. Ikaw yung nagka-cloud sa isipan nyo. Parang na-stuck yan kakaisip sa'yo. Ano yung parang natulala yan? Ano yan? Natutulala kakaisip sa'yo? Hindi naman. May stuck kakaisip sa'yo. Ikaw yung nagka-cloud sa isipan niya. Parang na-stuck kakaisip sa'yo. Iniisip ka niyan. Parang ikaw, parang naka-blindfolded siya ba? At ikaw yung nakikita niyan sa isipan niya. Ano yung nag-imagine sa'yo? Pagka gano'n, nag-imagine yan. Sa'yo yan. Nag-imagine.
Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You are broken every chain. There's salvation in your name. Hallelujah. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Yan ang kantahin nyo para ma-set free kayo sa mga demons. Baka gumana. Kung meron na. At mga evil spirits, lalo na kung may gumagawa sa inyo ng mga spiritual, ay baka effective siya ba? Marang effective yan. Maganda yan. At maganda yung kanta, guys. Living Hope ang title niyan. Ano yung gusto pang sabihin sa'yo ng person na to na magkakaroon ng union sa inyong dalawa? King of Swords, Justice card. Hindi daw magkakaroon ng balance sa inyo kung cold ka o hindi daw magkaroon ng new beginning and balance sa inyong dalawa kung unemotional ka. Hindi, kung naglalagay ka ng boundary, yun ba yun? O kung naglalagay ka ng boundary, hindi daw magkakaroon ng balance sa inyo kung maglalagay ka ng boundary, kaya dapat ay balance lang, no? Dapat ay relax ka lang, kalmado. Hindi mo kailangan maging defensive. Siya ba tong defensive ka? Yan nga tayo eh. Defensive ka sa kanya. Baka siya yan. Kasi mahirapan siyang mag-beg ng atensyon mo. Ang makuha yung atensyon mo. Parang mahirapang magkaroon ng balance sa inyo pagka naglalagay ka ng boundary. Pag naglalagay ka ng a healthy boundary or boundary. Pag naging defensive ka, alam niyo yung pinupigilan ng isip niyo, yung damdamin niyo, yung sarili niyo sa isang person, sa person niyo, yung mga ganun. Bahala na kung hindi mo makalimutan yung nasabi niya sa iyo, kung may nagawa man sa iyo, tinatatak mo sa isipan mo. Ganon. Ano ang gustong-gusto niyang iparating sa iyo ng person na to na ma-unite kayo? Anong gusto niya iparating sa iyo? One more. Queen of Swords. Siya ba daw to? Tingnan natin ha. Siya daw to na may self-love na siya, na may self-worth siya, at pero mag-i-invest daw siya sa'yo kasi willing daw siya kahit may self-worth siya, may self-love daw siya, may self-worth, at naglalagay din ng healthy boundary, pero mag-i-invest siya sa'yo. So, dapat ganun ka din daw. So, dapat ganun ka din daw. At dapat ay maging loving, maging soft ka towards sa kanya. Huwag maglagay ng boundary. Yan ang sinasabi dyan. Ano pa? Yan ang darating daw sa'yo yun. Ready ka na for this union. Kasi divinely guided naman yan. Mukhang magsasama na kayo niyan. Yun na yung umpisa ninyo. Magsama na kayo. Mag-settle down.
mag-purchase ng house and lot na titirahan na ninyo. Siyempre, magsama kayo eh. Alangan saan kayo titira? Sa puno ng saging? Uulanan kayo. O, diba? Pero kung may bahay na kayo at may bahay na siya, ay kung saan kayo titira, pwede sa bahay niya. Anong balak ng person mo na yan? Dadalhin ka niya sa bahay niya? Yun? Oo, yun ang goal niya. Dadalhin ka niya sa bahay niya. So, ibig sabihin, may bahay. Kahit na apartment man yan ang upahan or may sarili siyang bahay na pinatayo, basta may bahay siya. O. Kung wala, pwede ka magpatayo ng kubo-kubo. Importante may sarili kayong bahay. Diba? Magbaybayan kayo. Ang saya nun. Kubo-kubo sa gubat. Tapos i-vlog nyo. Ang saya nun, guys. Naalala ko tuloy. O ayan, magkwento naman ako. Naalala ko tuloy nung bata pa ako noon kasi yung si mami na tinatawag kong mami, lula ko yun na kapatid ng lulo ko. Ay, tiyahin ng lulo ko pala. Sa bundok may mga kapihan sila doon. May mga Brazil pang kape. Ang ganda, guys. Ito sa baba na ng bahay namin. Ang daming kape. Pag namunga, aba, grabe, parang Christmas tree. Ang ganda. Nahihiga ako sa may mga darag. Yung darag yung mga ano ba, mga tuyo na dahon ng kape. Kasi puro kape yun eh. Mga dikit-dikit na kape doon. Pag namunga, ang daming bunga, namumula, guys. Sa ilalim, tapos may sinag pa ng araw ng mga nakakalusot na sinag ng araw sa mga malusutan ng ano ba. Kasi halos dikit-dikit eh. Sa malusutan ng sinag ng araw, doon ako sa baba, tapos may mga igang pang bato, gano'n. Tapos meron pa mga gumagapang minsan ng mga ano yun, yung taklong, tawagin sa amin, mga snail na yung parang sa bundok ng mga flat na mga taklong ba. Ano na maliliit. Meron na malalaki. Na yung sa bundok na flat siya na klase na kinakain na taklong yan. Silalim ako, nakahiga sa mga darag, sa mga tuyo na dahon ng ano, ng kape. Tinitingnan ko yung yung mabunga ng kape, mababa lang naman. Parang ano ba? Tabi-tabi, tapos ang daming bunga, pulang-pula, namumula, halos namumula na lahat, lalo pag December, mga ganun buwan yan eh. Ang ganda tingnan, guys, as in, ang ganda talaga. Tapos sa bundok naman, tuwing pupunta ako doon, sumasama ako doon. Kasi sinasama din ako ng lula ko na yun. Paborito ako nun eh. Nung buhay pa yun. May kubo-kubo yun na ginagawa. Yung ano lang, yung dahon ng ano ba yun? Anahaw. Parang ganun. Anahaw. Na kubo-kubo. Ay ba, ang ganda. Ang saya. Ang saya. Ang simpleng buhay lang, pero ang saya. Ma-enjoy mo. Tuwang-tuwa ka. Lalo na pag bata ka pa. Kahit ngayon siguro ma-enjoy ko eh. Tuwang-tuwa ako kahit ngayon. Kung mga ganon, ay. Ano na ba to? Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng person na to na magkakaroon ng union sa inyo? Siya ba, ready na ba sa union nyo? Baka yung utak niya hindi pa ready. Ready na daw. Kasi napuno na yan ng kakaisip. Isip ng isip. Tama nga. Napuno na yung isip niya kakaisip kung kailan na mag-umpisa kayo, kung kailan na kayo magsama. Ayun na. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa aking channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko at paki-like naman ito. Paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga nag-resonate sa reading nito.